Arriving at Baclaran Station. Paparating na po tayo sa Baclaran Station. Kapag sinabing Baclaran, ito ang knows o alam ng marami. Sa Paranaque yan, dun yung Baclaran Church. Puro po mga Tiangge. Pero mga misis, hindi lang daw sa Paranaque merong Baclaran. Baclaran! Dahil meron din daw itong katunog sa Antipolo. Pag may paserong P. Burgos, alam ko na agad na Baclaran Street. Yung Baclaran, sa likod ng City Hall. Tayo na sa Antipolo at sa kanilang Baclaran Street. Tayo'y rumampa! Tinawag siyang Baclaran dahil nga dumami mga bakla doon. Gusto nyo ng proof? Labas mga bakla! Present ang mga beshing bonggang-bongga. Pa-girl at longherada. Pati ang mga forgets, feeling bagets. Kwento ng Mima o nanay-nanayan ng Baclaran Street na si Joanne. 1960 nung napadpad siya sa Antipolo. Demure ang aking beauty. Talagang girl ang attitude ko. Babaeng Pilipina. Ako ang pinupuntahan ng lalaki. Gabi-gabi nililigawan ako. Hindi ako pwedeng gatasan nila kasi hindi naman ako mayaman eh. Gusto ko, mahalin ako ng lalaki kung sino ako. Hanggang si Joanne na masukan sa isang salon. Tinawag ako mayordoma kasi ako ang pinakamatandang hairdresser dito. Ang unang-unang nag-parlor dito. Kinalaunan, ang dati iisa lang na parlor sa Baclaran Street. Naging siyam! Tagalin ka na. You bet, ka na. At dahil dikit-dikit ang mga salon, ang kanyang mga nakshi o mga anak-anakan. Sa negosyo, nagbardagulan. Pariban, pa-color. Ha, dito 70%. Gaya na lang ng salon nina Edwin at Donna na madalas daw mag-agawan ng customers. Customer ko, pumasok sa kabilang pwesto. Hindi nila tinuro sa akin. Hindi totoo yun. Customer namin yan. Ang kapal naman ang mukha mo. 70%. Meron kaming promo, bagsak presyo para pumasok sila. Naggagayahan lahat. Ako nauna sa'yo. Gusto nila akong dautin. Hinayaan ko lang sila. Kaya inaapi nila ako. Ano naman yan? Up to the point na ang parunggitan o away umabot pa sa barangayan. Hindi pa ako nang aagaw ng customer. Paalis akong pagkatao kasi bakla ako, may damdamin. Hindi yun totoo. Customer sa amin, tapos nitawag niyo pa rin na nakaupo na. Tinawag ni ate, Stop. stop muna. Sabi kasi ng barangay, hindi na daw pwede magparinig-parinig, hirap-irapan, bawal. Donna, kahit ganyan ka, mahal pa rin kita bilang kaibigan. That is a part of business. Kailangan magkompetensya talaga. So, dapat magbigayan para walang go. Sure, magbibigayan talaga lahat. Sorry, Kuya Edwin. I love you too. Mahalaga raw kasi para kay Edwin ang kanyang trabaho. Lalo't meron siyang binubuhay na pamilya. Ang kanyang misis na si Nene at ang 6 niyang anak sa una nitong mister. Tumatayo akong tatay para po sa mga anak niya. Pagdating naman daw sa beauty, sa 19 na Becky sa Baclaran Street, merong 2 na ayaw pakabog sa isa't isa. Si Edna. Mahiyain, tahimik. Pag pupuntang parlor sa Baclaran Street, mabilis ako sinasakay ng mga tricycle kasi parang tingin sa akin, babae. At ang kanyang karibal, ang lagi raw fresh na si Sariwa. Sariwa ang tawag sa akin. Kasi tingnan nyo naman, fresh ko. I'm spotless. I have many assets, especially my eyes, my nose, my kissable lips. Pero hindi lang daw sa pagrampa sila magkakumpetensya. Sina Edna at Sariwa, minsan na rin daw nagmahal ng iisang lalaki. Si Ding Dong, hindi niya tunay na pangalan. Wapo. Gusto ko rin kasi. Niyaya niya uminom na walang consent sa akin, inaway ko siya. Depensa ni Edna, hindi niya raw alam na magjowa na noon sina Sariwa at Ding Dong. Nabigla na lang siya. Tapos nabigla na lang din ako. Sinabunutan ko siya. Ang bunga-bongga din. Pero ang insidenteng ito, nag-take 2 sa isa namang afam. Hoy, Edna, itigil mo na yung pang-aago ng lalaki dahil masama yan, girl. Hindi naman siya maganda. Mas maganda ako kay Sariwa. Ayaw niya kay Sariwa. Ako ang gusto niya talaga. Anak ko na nalinta pa.
Magkakaayos pa kaya ang dalawa? Nagkaayos kami kasi ayoko ng gulo. Katunayan, si Edna at Sariwa parehas na ngayong happy sa kani-kanilang love life. Si Edna, 4 na taon ng partner ang tricycle driver na si Edward. Masaya na ako, super contented. Si Sariwa naman, merong ka-LDR na isang AFAM. Taga-Germany siya and she's going to visit me here. Kaya naman ang nangyari sa kanila, past is past na raw. Mga aklang to. Yung mga ganyang alitan kasi wag nating i-normalize because ang pagmamahal ay dapat hindi pag-aagawan. Dibdibin mo, mahagad ka. Lalaki lang yan, guys. We live in the same community that create a unique role in our society. At para rin ibalik ang lahat ng natatanggap nilang blessings nitong pandemya para makatulong sa kanilang mga kapitbahay, nagsagawa sila ng libreng gupit. Na sa linggong ito, uulitin nila para sa mga tumangkilik sa kanila bilang maagang pamasko. Ay, sobrang saya. Kasi minsan ko pa po gusto talaga magpagupit. Ngayon ay libre, napakalaking bagay talaga. Siya din po lagi yung nagpugupit sa akin. We gays and transgender women, we are so very creative. Nagiging strong ang mga LGBT members, especially ang mga bakla, because we are the pillars of our family. Sometimes we are the breadwinner. Madiskarte talaga. Who run the world? Girls! Pero dito sa Baclaran Street, who run the street? Ang mga kapatid nating Beshi!